Humihingi na ng tulong ang Hamas sa kanilang mga kaalyado na Arabic at Islamic countries. Banta naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, "All Hamas member is a dead man." Ito ang naging pahayag niya sa kanyang nationally televised address kamakailan lamang. Sinabi niya na ipinapangako ng Israel na dudurugin at wawasakin ang grupong ito dahil sa ginawa nitong pag-atake noong Sabado. Ito ay matapos buuin ng Israel ang emergency government sa kooperasyon ng mga lider ng oposisyon kabilang ang dating defense minister na si Benny Gantz. Sa pagpapatuloy ng umiinit na bakbakan sa pagitan ng Hamas Islamic Group at ng hukbong militar ng Israel, patuloy namang tumataas ang bilang ng mga nasasawi at nasusugatan. Nagsasagawa na ng plano para pulbusin ng Israel ang lahat ng mga miyembro ng Hamas sa kanilang nalalapit na ground invasion sa Gaza territory. Samantala, ang Syria at ang Lebanon naman ay tila gusto ring makisali sa kaguluhang ito. Alamin ang mga bagong updates sa mga nangyayari sa Israel-Hamas conflict sa ngayon. Ako po si Royzen, welcome sa Kian Thoughts. Kung hilig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Humihingi na ng tulong ang Hamas sa World Relief Organization at sa mga charitable institution mula sa mga Arab at Islamic countries para magpadala ng mga essential at medical supplies sa Gaza. Ito ay sa kabila ng isinasagawang total siege at blockade ng Israel sa teritoryo na ito. Sa patuloy na nagaganap na karahasan ay mas lalong lumalala ang mga humanitarian crisis na nararanasan ng mga sibilyang residente ng Gaza. Sinabi rin ni Palestinian Minister of Health Dr. Ma'i Al-Kaila na malapit na mag-collapse ang healthcare system ng Gaza Strip dahil ito sa kawalan ng medical supply ng mga operating rooms, mga gamot at mga blood bags. Sa pagkakaroon ng full blockade sa buong teritoryo ay naputol ang supply ng kanilang kuryente, tubig at mga pagkain na essential para sa kanilang survival. Sinabi naman ni Norwegian Foreign Affairs Minister Anniken Huitfeldt na obligasyon ng Israel na bigyang daan ang mga humanitarian aid at mga humanitarian assistance para sa mga residente ng Gaza na iginigiit niya ay key priority para sa mga biktima ng sigalot na ito. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1,300 na katao ang nasasawi samantalang 3,200 naman ang naiulat na nasugatan sa panig ng Israel. 1,637 naman ang nasawi at 6,612 naman ang nasugatan sa panig ng Palestina sa ika-6 na araw ng bakbakan ng dalawang panig na ito. Kabilang sa mga nasawi ang 276 na mga kababaihan at 500 naman na mga kabataan na nasa edad 18 at pababa. Sa pag-init ng labanan sa Gaza, sumiklab na rin ang kaguluhan sa isa pang Palestinian territory na West Bank kung saan 31 Israeli settlers ang nasawi at 600 naman sa panig ng Palestina. Napabalita na nag-launch ng maraming rocket ang Hamas patungo sa Ben Gurion Airport sa Tel Aviv noong October 11, 2023. Ito ang pinakamalaking paliparan sa buong Israel at ayon sa Hamas, ganti ito sa ginagawang pangbobomba ng Israel sa Palestinian civilian residents sa Gaza na kabilang sa mga naging target ng Israel sa kanilang isinasagawang malawakang airstrike. Nagawa namang i-intercept ng Iron Dome ang mga rockets na ito at wala namang naiulat na nasawi o napinsala sa pag-ataking ito. Gayunpaman, naantala ang operasyon ng ilang mga airlines dahil sa takot na idinulot ng opensibang ito mula sa Islamic militant group. Lumipad din ang mga rockets mula sa Gaza Strip patungo sa Israeli city na Ashkelon. Hindi nagawang i-intercept ng mga makinarya ng Israel ang pag-ataking ito kaya tumama ito sa isang ospital sa southern Israel. Ito ay matapos magbigay ng warning ang Hamas sa mga sibilyan na naninirahan sa lungsod na ito. Direktang tinamaan ng nasabing rocket ang Child Development Center sa Barzilai Medical Center. Wala namang naiulat na naging casualty sa malagim na pangyayaring ito, subalit malaki ang naging pinsala nito sa healthcare facility ng tinamaan ng rockets. Patuloy naman ang isinasagawang airstrike ng puwersang militar ng Israel sa teritoryo ng Gaza at hanggang ngayon nga ay wala pa rin nakakapasok na kahit anong supply sa lugar na ito dahil patuloy pa rin ang isinasagawang blockade ng military sa teritoryo ng Gaza.
Sa patuloy na pagpapalakas ng puwersa ng Israel sa Gaza border, oras na lamang ang binibilang bago magsimula ang tinatawag na ground invasion at inaasahang mas magiging matugo at mapaminsala ang gagawing ataking ito. Bagamat iginigiit ng Israel na nagbibigay sila ng mga paunang abiso sa mga ginagawa nitong massive air assault, gumagamit din sila ng mga bagong taktika kung saan imbis na mga gusali lamang ay tinatarget din ito ang mga residential areas. Sa isang isinagawa nga na airstrike ng Israel, target nito ang isang gusali sa Jabalia Refugee Camp. Sa pagkolaps ng nasabing residential building ay nadamay ang ilang pamilya na nagtatago dito at namatay ang hindi bababa sa 45 katao. Dahil dito ay umiinit naman ang sitwasyon sa Jerusalem. Isang Palestinian ang nagpaulan ng bala gamit ang isang improvised na submachine gun sa mga police officer sa entrance ng Old City of Jerusalem. 2 pulis ang nasa critical na kondisyon habang nabaril naman ang Palestinian na nagpaulan ng bala. Sa pag-init ng tensyon sa East Jerusalem, marami na rin ang nagiging report kung saan nagiging mas marahas at mas madugo ang mga isinasagawang protesta dito, kabilang ang grupo ng mga Palestinians. Samantala, sinabi ng Britain government na i-deploy na nito ang 2 pa nilang Royal Navy ship at surveillance aircraft sa Eastern Mediterranean within 2 days. Ito ay bilang pagpapakita ng suporta sa Israel sa nagaganap na sigalot kontra sa Islamic group ng Hamas. Bukod sa deterrence at assurance na isasagawa ng Navy ships, magdadala rin ito ng kaukulang military aid para sa mga naging biktima ng digmaan. Kabilang sa military deployment ay ang 3 helicopters at ang 100 miyembro ng hukbo ng mga Royal Marines na naatasang mag-standby lamang para suportahan ang kaalyadong bansa. Sinabi ni British Prime Minister Rishi Sunak na sisiguruhin nilang hindi na mauulit ang mga ganitong uri ng marahas na pag-atake. Magsisimula ang pagpapatrol ng Poseidon P-8 aircraft ngayong Biyernes, October 13, 2023 upang i-monitor ang galaw ng shipment ng mga armas mula sa bansa katulad ng Russia at Iran patungo sa Hezbollah sa Lebanon. Inalerto na rin ng United Kingdom ang military units at fighter aircraft nito na nakadeploy sa Cyprus para sa inaasahang pagsasagawa ng massive ground assault sa Israel kontra sa Hamas. Matatandaang nauna nang nagpadala ng tulong ang bansang Amerika ng mga nakaraang araw. Ipinadala ng US ang kanilang bagong aircraft carrier na USS Gerald R. Ford na ngayon ay naglalayag na nga patungo sa Eastern Mediterranean upang magbigay rin ng tulong at suporta sa Israel. Kabilang sa suporta ng Amerika ang mga cruisers at 4 na destroyer. Kabilang din dito ang mga fighter jets at ilang miyembro ng mga Navy sailors. Pinipressure naman ng publiko ang hukbong militar ng Israel upang magsagawa na ng ground assault sa lalong madaling panahon upang tuluyan nang tapusin ang digmaang ito kontra sa Hamas Group. Sa ngayon ay nakahanda na ang 360,000 reservists ng bansa, kabilang ang daang-daang mga tangke at iba pang mga ground units nito. Sa ngayon ay unti-unti na nga lumalawak ang gerang ito dahil maging ang Lebanese militant group na Hezbollah ay nakikisali na rin. Gayon din ang Syria, nagkaroon na nga ng palitan ng mga artillery sa mga open fields ng northern Israel. Nai-report din ng Syria na nagsagawa ng airstrike ang Israel nitong Huwebes sa airport sa capital nito sa Damascus at sa isa pang airport sa Aleppo City na nagdulot ng pinsala sa mga runways nito. Ang airstrike na ito ay naganap isang araw bago ang pagbisita ng Foreign Minister ng Iran sa Syria upang pag-usapan nga nagaganap na digmaan sa pagitan ng Hamas at Israel. Sa ngayon ay nakikitang tinatarget ng Israel ang mga airports at seaports ng Syria upang malimitahan ang mga shipments ng armas mula sa Iran patungo sa mga grupong sinusuportahan nito sa Tehran. Sa naging palitan ng missiles at mortar assault ng Lebanese at Syrian militant groups laban sa Israel, tila pa nanganganib na magkaroon sila ng sabay-sabay na kalaban sa iba't ibang bahagi ng kanilang territorial borders. Nagbabala naman ang Russia laban sa Israel sa isinagawa nitong missile strike sa mga airport ng Syria. Ayon sa panawagan ng Russian Foreign Ministry,
Isang malaking paglabag sa international law ang ginagawa ng Israel dahil nagkaroon ito ng malaking banta sa buhay ng mga inosenteng tao at seguridad para sa international air traffic system sa Syria. Banta ng Russia na ang ginawang ito ng Israel ay maaaring magdulot ng extremely dangerous consequences at maaaring magresulta rin sa paglawak pa ng kaguluhan sa iba pang parte ng rehiyon. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba. Para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguraduhin nakasubscribe. Like mo na rin ang ating videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.